10 laws kung paano manalo sa lahat ng bagay. Psychology at philosophy ni Machiavelli. Maraming tao ang naniniwala na sapat na ang sipag at kabaitan upang magtagumpay. Ngunit ayon sa pilosopiyang iniuugnay kay Machiavelli, ang mundo ay hindi palaging patas. Hindi lahat ng tao ay mabuti at hindi lahat ng laban ay napapanalunan sa pamamagitan lamang ng mabuting intensyon. Kung gusto mong magtagumpay, kailangan mong maunawaan ang isip ng tao, ang tamang tiyempo at ang kapangyarihan ng disiplina. Ngunit tandaan, ang mga prinsipyong ito ay dapat gamitin ng may pananagutan at hindi para manloko o manakit ng kapwa. Law number 1, kontrolin ang iyong emosyon. Ang taong madaling magalit, matakot o mataranta ay madaling manipulahin. Kapag alam ng ibang tao kung ano ang nagpapahina sa iyo, madali ka nilang magagawang kontrolin. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang manatiling kalmado kahit nasa gitna ng problema. Bago ka magsalita mag-isip, bago ka gumanti suriin ang sitwasyon. Ang taong may kontrol sa sarili ay mas nakagagawa ng tamang desisyon. Law number 2, mas mahalaga ang reputasyon kaysa sa opinyon ng isang tao. Mabilis makalimot ang mga tao sa sinabi mo. Ngunit matagal nilang maaalala ang ipinakita mong karakter. Kung kilala kang responsable, tapat at mahusay, mas maraming pagkakataon ang darating sa iyo. Alagaan ang iyong pangalan sa pamamagitan ng maayos na trabaho, tamang asal at pagiging maaasahan. Ang magandang reputasyon ay parang puhunan na patuloy na nagbibigay ng benepisyo. Law number 3, piliin ang iyong laban. Hindi lahat ng argumento ay dapat salihan. Hindi lahat ng provocation ay dapat patulan. Ang matalinong tao ay marunong pumili kung kailan magsasalita at kung kailan mananahimik. Ang bawat oras at lakas na inuubos sa walang saysay na alitan ay oras na hindi mo nagagamit sa pagunlad. Ang tunay na panalo ay hindi ang laging nananalo sa debate, kundi ang patuloy na umaangat sa buhay. Law number 4, laging maghanda bago kumilos. Hindi umaasa ang matagumpay na tao sa swerte lamang. Pinag-aaralan niya ang sitwasyon, naghahanda sa mga posibleng problema, at may alternatibong plano kapag may hindi inaasahang mangyari. Ang paghahanda ay nagbibigay ng kumpiyansa at binabawasan ang posibilidad ng malaking pagkakamali. Ang disiplina sa paghahanda ay kadalasang mas mahalaga kaysa sa talento. Law number 5, patuloy na paunlarin ang iyong sarili. Ang pinakamalaking kalaban mo ay hindi ang ibang tao, kundi ang sarili mong kahapon. Araw-araw ay pagkakataon upang maging mas mahusay kaysa dati. Magbasa, matuto ng bagong kasanayan, makinig sa mga may karanasan, at huwag matakot tumanggap ng pagkakamali bilang aral. Kapag ikaw ay patuloy na lumalago, mas handa kang harapin ang anumang hamon. Sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pagkatalo ng iba. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng malinaw na isip, matatag na disiplina at mabuting karakter. Ang mga ideyang ito ay nagsisilbing paalala na ang tagumpay ay hindi bunga ng swerte lamang, kundi ng tamang pag-iisip, tamang paghahanda at tamang pagkilos. Law number 6, huwag ibunyag ang lahat ng iyong plano. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming tao ay ang pagsasabi agad ng kanilang mga pangarap at plano. Kapag masyado mong ibinunyag ang bawat hakbang na balak mong gawin, maaari kang makatanggap ng panghihina ng loob, maling payo o hindi kinakailangang hadlang. Mas mabuting hayaang ang iyong mga resulta ang magsalita para sa iyo. Ang tahimik na paghahanda ay kadalasang mas makapangyarihan kaysa sa maingay na pangako. Hindi lahat ng tao ay matutuwa sa iyong tagumpay, kaya matutong pumili kung sino lamang ang dapat makaalam ng iyong mga plano. Law number 7, kilalanin ang tunay na ugali ng tao. Hindi lahat ng ngiti ay tanda ng katapatan. Hindi lahat ng papuri ay taos-puso. Sa psychology, ipinapakita na ang kilos ng tao ay mas mapagkakatiwalaan kaysa sa kanilang mga salita. Obserbahan kung paano kumilos ang isang tao kapag wala siyang pakinabang sa iyo. Pansinin kung paano niya tratuhin ang mga taong walang kapangyarihan o kayamanan. Dito mo makikita ang tunay niyang pagkatao. Ang mahusay na paghusga sa karakter ng tao ay makatutulong upang makaiwas sa maling pagtitiwala at makabuo ng mas matatag na relasyon. Law number 8, gawing kalakasan ng bawat pagkabigo. Maraming tao ang sumusuko pagkatapos ng isang kabiguan. Ngunit ang mga tunay na nagtatagumpay ay ginagamit ang kabiguan bilang guro. Sa bawat pagkakamali ay may aral na maaaring gamitin sa susunod na pagkakataon. Tanungin ang sarili, ano ang natutunan ko? Ano ang maaari kong baguhin? Ang taong handang matuto mula sa pagkabigo ay mas nagiging matatag at mas handa sa susunod na hamon. Law number 9, ang oras ang iyong pinakamahalagang yaman. Ang pera ay maaaring kitain muli, ngunit ang oras ay hindi na maibabalik. Kaya piliin ng mabuti kung saan mo ito gugugulin. Iwasan ang mga bagay na walang naidudulot sa iyong pag-unlad. Maglaan ng oras sa pag-aaral, paglinang ng kasanayan, pag-aalaga sa kalusugan, at pagbuo ng mabubuting relasyon.
ang maliliit na hakbang na ginagawa, araw-araw ay nagiging malalaking tagumpay paglipas ng panahon. Law number 10, ang pinakamalaking panalo ay ang pagtagumpayan ng sarili. Sa huli, ang pinakamahirap na kalaban ay hindi ang ibang tao kundi ang sarili mong takot, katamaran at pagdududa. Kapag natutunan mong kontrolin ang iyong emosyon, disiplinahin ang iyong isip, at maging tapat sa iyong mga prinsipyo, mas magiging handa kang harapin ang anumang pagsubok. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa pera, kapangyarihan o katanyagan, kundi sa kakayahan mong maging mas mabuting tao kaysa kahapon. Tandaan, ang mga prinsipyong ito ay hindi dapat gamitin upang manlamang o manakit ng iba. Ang tunay na karunungan ay ang paggamit ng kaalaman upang makagawa ng matatalinong desisyon, makabuo ng matibay na karakter, at mamuhay ng may integridad. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang psychology, philosophy, at self-improvement na mga aral. Hanggang sa susunod nating video.